May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika na. Hello po mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At sa ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa aklat ng ni Propeta Isaiah. Nawang Kabanata 16, Pananangis ni Isaiah para sa Moab. Magpadala ng mga tupa bilang handog sa tagapamahala ng lupain mula sa Sela sa disyertong iyon hanggang sa bundok ng mga anak ng Zion. Tulad ng mga ibon na tinutulak mula sa kanilang pugad, gayon ang mga kababaihan ng Moab sa mga ilog ng Arnon. Sinabi ng Moab, magdesisyon ka, gumawa ng hatol, gawin mong madilim ang iyong anino sa tanghali. Itago ang mga nagsisilikas, huwag ipagkanulo ang mga tumatakas. Hayaan mong manatili ang mga nagsisilikas na mga Moabita sa iyo, maging kanlungan nila mula sa mananakop. Ang mananakop ay magwawakas at ang pagkawasak ay titigil. Ang mapang-api ay mawawala mula sa lupa. Sa katuwiran, isang trono ay itatatag. Sa katapatan, ang isang hari ay uupo dito sa trono ni David. Isa na sa paghatol ay magbibigay ng katarungan at magtataguyod ng layunin ng mga matuwid. Narinig namin ang tungkol sa kapalaluan ng Moab, kung gaano kalaki ang kanyang kayabangan at pagmamataas, ang kanyang pagyayabang at kapalaluan. Ngunit ang kanyang mga pagmamayabang ay walang laman. Kaya't ang mga Moabita ay umiiyak. Lahat sila ay umiiyak para sa Moab. Lumuha at magdalamhati para sa mga kakaning pasas ng Kir-Hareset. Kakaning pasas ng Kir-Hareset. Verse 8, ang mga bukirin ng Heshbon ay natuyo. Gayon din ang mga ubasan ng Sibma. Ang mga pinuno ng mga bansa ay tinapakan ang pinakamagagandang ubas na dati ay umaabot sa Jazer at nagkalat patungo sa disyerto. Ang kanilang mga sanga ay kumalat at umabot hanggang sa dagat. Kaya't ako ay umiyak, tulad ng pag-iyak ng Jazer, para sa mga ubasan ng Sibma. Heshbon at Eleale, binabaha kita ng mga luha. Ang mga sigaw na kagalakan sa iyong hinog na bunga at sa iyong mga anihan ay nagtigilan. Ang kagalakan at kasiyahan ay kinuha mula sa iyong mga ubasan. Wala nang kumakanta o sumisigaw sa mga ubasan. Wala nang nagtatapak ng alak sa mga pisaan, sapagkat winakasan ko ang iyong kasiyahan, sabi ni Yahweh. Ang aking puso ay nagdadalamhati para sa Moab tulad ng isang alpa. Ang aking kaluluwa ay nagdadalamhati para sa Kir-Hareset. Kapag ang Moab ay umakyat sa kanyang mataas na lugar,
Pinapagod lamang niya ang kanyang sarili kapag siya ay pumunta sa kanyang dambana upang manalangin. Ito ay walang kabuluhan. Si Yahawa ay nagsalita na tungkol sa Moab. Sinabi ni Yahawa, sa loob ng 3 taon, gaya ng pagbibilang ng isang lingkod sa kanyang kasunduan, ang kaluwalhatian ng Moab at ang kanyang maraming tao ay magiging kasuklam-suklam. At ang mga natira sa kanya ay magiging kakaunti at mahihina. Yada. Siguro itong kasunduan kanilang kontrata. Hmm. Kontrata nung So bakit nga ba bakit nga ba parurusahan ng alahayam ang Moab? nasa previous chapter di ba? Yung ano ba yung title nung previous chapter 8, ang title ay Propesya laban sa Moab. Hmm. Bakit So nga ba? bakit parurusahan ng alahayam ang Moab? Di ba sa Ah, mga nakaraang natin, pinakain ba, pinabigyan ba ng tubig o ano? so merong doon, di ba, yung mga nakaraan na talakayan natin, unang-una, kung bakit nagalit ang alahayam sa Moab, kasi di ba nung dumaan ang mga Israelita sa kanilang lupain, ay hindi sila pinayagan na Yun na dumaan ba doon. yun? Yun na? Oh. Hindi pa ba tapos yun? Hindi. Ang tanong natin, bakit pinarusahan ng alahayam ang Moab? At bakit naman nananangis dito si Isaiah para sa Moab? Ano bang kasalanan ng Moab? So, una-unang kasalanan nila, yung hindi nila pinayagan ng Israelita na dumaan sa kanilang lupain. Pangalawa, nung sumpain nila ang mga Israelita dahil tinanggap nila si Balaam, 'di ba? Oo. Doon. Tapos naging malupit din sila sa mga Israelita. Kaya yun doon nagalit ang alahayam sa Moab. Although ang Moab ay bahagi ng kasaysayan ng ating bahagi ng genealogy ng ating Nasa verse 6 is. Nasa verse 6. mensahero Oo, ay ng narinig ating namin. Mesaya. Oo, ang kasagutan nasa verse 6. Oh, so yun, parang review lang kung bakit Ah, pinarusahan ng 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 alahayam ang Moab. ito sa verse 6. Narinig namin ang tungkol sa kapalaluan ng Moab, kung gaano kalaki ang kanyang kayabangan at pagmamataas, ang kanyang pagyayabang at kapalaluan. Ngunit ang kanyang mga pagmamayabang ay walang laman. So, parang kinalaban nilang Israelita, din nagmayabang sila, no? Oo, yun nga. Di ba kinalaban nila ang Israelita dahil nga Kasi tinanggap alam nila si Balaam? Oo, at saka alam ko, nag-join forces sila ng mga Edomite, Hmm. Isaw. Nagparang kumampi siya pagkalaban sa Israelita, sa Israel. Kaya So sige, bakit naman basahin natin. Oo. bakit Ano naging nananangis naman kaparusahan nila? itong si Isaiah para sa Moab? Itong prophecy, di ba sabi niya, magpadala ng mga tupa bilang handog sa tagapamahala ng lupain mula sa Sela sa disyertong iyon hanggang sa bundok ng mga anak ng Zion.
So ano to sa anak ng Zion is ito mga ano to, mga ah, sa bahayan ni Ephraim ba to? Tulad ng mga ibon na tinutulak mula sa kanilang pugad, gayon ang mga kababaihan ng Moab sa mga ilog ng Arnon. So pinaalis sila dun sa ano sa lugar na yun, no? Sinabi ng Moab, magdesisyon ka, gumawa ng hatol. Gawin mong madilim ang iyong anino sa tanghali. Itago ang mga nagsisilikas, huwag ipagkanulo ang mga tumatakas. Maari kasing ano din to eh, hindi kaya Egyptian ang ano nito? Di ba nagkaroon ng ano, yung yung nilusob din sila ng House of Ephraim at saka ng ano, sino ba yung ano, ah yung hari na ano na nakipag ano alyansa sa House of Ephraim, nilusob din nila ng mga Moabites eh. Di ba si ano yon, si Tiglat-Pileser, ang hari na Syria? Oo, yun. Baka ito yun. Hindi pa ba nangyari? Kaya nagtatago sila ang mga Moabites sa ano eh, 'di ba mga karags kasi yan, mga mabato tulad imagine mo na lang yung Petra. Alam ko yung ano, yung mga Edomite yan, mga yung ano ni Esau at saka yung sa mga ganyan, yung mga valley, mga crack sa ano sa lupa. 'Di ba Petra between cracks and between mga ano. Diyan sila nakatira eh. Crags sabi. Tapos verse 4, hayaan mong manatili ang mga nagsisilikas ng mga Moabita sa iyo, maging kandungan nila mula sa mananakop. Ang mananakop ay magwawakas at ang pagkawasak ay titigil. Ang mapang-api ay mawawala mula sa lupa. So merong mananakop sa kanila. Hindi lang ano dito, sa katuwiran, isang trono ay itatatag. Sa katapatan, ang isang hari ay uupo dito sa trono ni David. So yung ano sa bahayan ni ano to, ni David, isa na sa paghatol ay magbibigay ng katarungan at magtataguyod ng layunin ng mga matuwid. Narinig namin ang tungkol sa kapalaluan ng Moab, kung gaano kalaki ang kanyang kayabangan at pagmamataas, ang kanyang pagyayabang at kapalaluan. Ngunit ang kanyang mga pagmamayabang ay walang laman. Si Isaiah, di ba, nasa sambahayan niya ni David, no? Oo. David. Verse 7, kaya't ang mga Moabita ay umiiyak, lahat sila ay umiiyak para sa Moab. Lumuha at magdalamhati para sa mga kakaning pasas ng Kir Hareset. Mga kakaning pasas, yung mga fruitcake, no? So dito pinapakita example talaga yung before kapalaluan bago ang ano sabi doon? Bago ang pagbagsak, Oo, nauuna ang kapalaluan. oo. Sa English yan. Pride before the fall, no? Oo. Verse 8. Ang mga bukirin ng Heshbon ay natuyo, gayon din ang mga ubasan ng Sibma. Ang mga pinuno ng mga bansa ay tinapakan ang pinakamagagandang ubas na dati ay umaabot sa Jazer at nagkalat patungo sa disyerto. Sino nga ba yung Jazer? Ang kanilang mga sanga ay kumalat at umabot hanggang sa dagat. Anong ibig sabihin nito? Dagat na ano? Dagat na na pula o dagat na ano? Boundary ng ano? Mediterranean. Oo. Ang Moab, di ba, nasa... Sa ano? Ang Moab ay Sa, katabi siya ng Ammon, Edom. oo. Kasi sa Dead Sea, kasi hindi ba iba Oo. ng Jordan Tapos River nasa pero ano sa niya, Dead nasa... Sea. Oo. ano to? Nasa west side niya ang Dead Sea.
Oo. Okay. Kaya't ako ay umiyak, tulad ng pag-iyak ng Jose para sa mga ubusan ng Sigma. Okay. Heshbon at Eliale, binabaha kita ng mga luha. Ang mga sigaw ng kagalakan sa iyong hinog na bunga at sa iyong mga anihan ay nagtigilan. Ang kagalakan at kasiyahan ay kinuha mula sa iyong mga ubasan. Wala nang kumakanta o sumisigaw sa mga ubasan. Wala na nagtatapak ng alak sa mga pisaan, sapagkat winakasan ko ang iyong kasiyahan, sabi ni Hawa. So, ang may kagagawa talaga, ang alhayam, ano, na Hmm. kalooban niya talaga mawasak ang Moab o umalis sa Isa pang ganun. kasalanan ng Moab, 'di ba, yung ano, pinasunog nila yung buto ng ano, ng hari ng Edom. O, Hmm. kasalanan pala nila yon. Kasi ang ano ko sa Israelita, pero sa Edom niya, inano. Tsaka, Sa tsaka di Edom. ba inakit din nila yung mga Israelita. Pinagmalupitan nila yung ano yung Edom. Hmm, Kasi 'di ba ang Edom ay ano si ano yun, Esau? ikaw, oo. Hmm. Oo, siya yun. Pero ang alam ko umakit sa mga Israelita, mga Midianite, yung sa idolatry, mga Midianite yun. Oo, yun isa pa ang ano. So una-unang kasalanan ng ano ng Edom ay nilapastangan nila yung hari ng ay ang Moab. Nilapastangan nila yung hari ng Edom. Pinasunog nila yung Hmm. ano, yung buto. Pero alam ko kasama sila dun sa 'Di ba ano. nabasa natin 'yan sa book ni Amos Mm. na Hindi pinasunog ko niya nabasa yung yun. pinasunog ng ano ng Moab, mga Moabites, ang buto ng Oo, hari ng Edom. Tapos yung ano, yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan nila. oo, yun, Hmm. yun. Sigurado. Oo. Yan. Kasi Nakapalalo eh, kapalaluan eh, no? kapalaluan nila yun. Kasi 'di ba nga inano nila, hinire pa nila si Balaam na Oo, sumpain ang mga Israelita. oo. Eh si Balaam, 'di ba ano 'yan, ano to, pari ng ni Baal. Mm-mm. Tapos sila din yung Oo. ano nagdala ng immortality, hindi, Morality? immorality sa Israel. Adultery. Oo, nabasa natin yan doon sa Book of Ayun, yung Numbers. Ay, Oo. adultery. Sila yon. Para ano, naba, para sa sumamba dun sa ano First nila, Leviticus, Baal-Baal. Oo. ay Second Oo. Leviticus. So, yan yung mga kapaligid na bansa yan, mga foreigner na yan, yung Midianite, Hmm. Moabite, diba? Mm. Edomite, lahat yan. Naghalo-halo kasi yung mga ano yan eh. Ginamit nila Ah, yung mga kababaihan nila. At oo. magaganda ba yung mga Moabites? Ha? Kamukha din ng ano yung Hebreo din yan eh. Ag- Eh, Oo, syempre, pero nag-mix na sila sa mga Canaanite, sa mga ano. alam mo naman mga Maganda. Israelita, mahilig sa Oo. babae. O ayun, naakit. Bakit? Mm. Pero pag ano ba, Para nang punta ka ng ano, ng Middle East, gaganda ng mga mukha ng mga babae doon. Pero parang ano, nangyari kay Solomon, ganun din. 'Di ba sa babae din siya bumagsak? Parang nang sumamba siya sa ano, sa ano to, sa idolatry din, mm, 'di ba? Parang ganyan yung nangyari sa ano, sa mga Israelita. Siguro magaganda yung mga kababaihan ng mga Moabites. Naakit sila doon. Ayun na. saka ng ano, ng Lebanon, yan, gaganda talaga mga ano doon. O yan, yung mga babae dyan, Ah, magaganda talaga. mga mukha na lang, ano? Mm. Ah, Mga Iran yan. Yung oo. mga Hindi dyan, gaano, ang Iran yung medyo strong ang feature. Pero yung sa mga mga ano, lugar na, di ba, sa mga lugar dyan gaganda. ng mga Oo. Uzbekistan, Kazakhstan. Tsaka ano, sa Dubai, ang kita ko na more than 7 feet na lalaki. Hindi ko pa, may mga ano, may mga Nephilim dito. May mga lakalahi ng lalaking tao. Grabe.
Di ba nag-mix na Tapos nga sa, sila? oh, Dahil iba naman kasi hindi naman natin nasubaybayan yung buhay ni ano Ismael eh. mm, oo. At sa verse 12, kapag ang Moab ay umakyat sa kanyang mataas na lugar, kasi mga ano sila sa mga tuktok sila ng ano nanirahan. Pinapagod lamang niya ang kanyang sarili. Kapag siya ay pumunta sa kanyang dambana upang manalangin, ito ay walang kabuluhan. So, si Yahawa ay Di ba, umaakyat naman talaga sila sa matataas na oo, lugar. Kasi oo, sumasamba sila kay kay Baal. oo. Pero doon din sila tumitira. Mataas Sa ang mga ano, sa mga dambana, 'di ba? Ang mga dambana nila ay nasa matataas na lugar. matataas. Oo. Tingnan mo na, paano ba yan nangyari dun sa kwento nung kay Abraham? Yung umakyat siya ng bundok. Ano, Di ba umakyat Nadaanan dun na, siya tapos, oo, nadaanan na natin. Yung ah, kay Abraham. yung Hindi pinakyat siya sa naman, oo, bundok. kasi 'di ba sabi ng Oh. mensahero, hindi naman Mm, inutos kay Abraham na Abraham. ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Mm. Ang sabi lang sa kanya, umakyat kayo doon sa bundok na yon at maghandog para sa akin. Walang sinabi na ihandog Ah, mo ang iyong so anak. yun ang ginagamit ngayon Hmm. sa malaking bahay. pinurot Baka yan lang. ang ginagamit. Hmm. Baka Kasi yan ang ang ginagamit mga yung pag-akyat niya. Mm. sa paligid kasi, ang kaugalian ay ano, child offering. Pero during that time, malaki na si ano niyan, si Isaac. At saka sa mga si Islam naman, si Ishmael naman ang inaalay. Yun naman ang kwento sa kanila. Hindi yung pag-analysis ang inaano ko yung pag-akyat. Kasi O baka yung pag-akyat sinusundan. nga nila sa bundok. Oo. Walang Kasi Anong baka bundok inuutos. Toro? sinusundan. Sinusundan Di ng ba na malaking di ba bahay. binago yan ng mensahero, Mm. itinama niya yan, na walang Mm. iniutos kay Abraham na ihandog mo ang iyong anak. Mayroon siyang Ang annotation doon, di ba? Ang mm. utos lang sa kanya, pumunta ka sa bundok Umakyat. iyon at maghandog para sa akin. Okay, Pero focus sis, natin doon. tatandaan ko, kasi Oh, Sandali po. inedit yan. Okay. Sandali po, i-focus natin doon sa pag-akyat. Bakit siya pinakyat? Tanggalin natin yung dahil sa ihahandog. Bakit siya pinakyat? Bakit siya, pwede naman siya Inutusan maghandog siya sa sa baba. bundok na, ah, Pwede naman siya maghandog sa baba. Ba't siya pinakyat sa papuntang itaas? hindi. Kasi, kaya siya inutusan na, na pumunta doon sa itaas dahil ayaw niyang ipaalam kay, ano, kay, ano to? Sa asawa niya, Sarah? kay Sarah. Sarah. Oo. Kasi hindi nga hindi niya nga ipinaalam na isasama si Meron Isaac. talagang bundok, sis. Oo, Tinatawag mayroon niya sa naman bundok talaga na kasi yon. ang tandaan natin na ang Alahayam ay gusto niya na parangalan siya sa mga bundok, sa Kung saan niya malalayo gusto. sa mga tao, malayo sa mga Hindi, tao, kung saan niya gusto. kung saan niya Napangarangalan gusto. siya. Oo, Oo, yun. huwag nating i-ano. So, yung that time, gusto ng Aba na umakyat si Abraham at doon siya Oo. magandog. Kasi Hindi doon ibig siya sabihin, kakausapin sa bundok hindi na ibig yon. sabihin na umakyat siya doon kasi ginagawang reference yung pag-akyat niya eh. Oo. O, ang ginagawang ang tawag nito? Yan, ginagawang dahilan yan kasi nga ang tamang paghahandog ay dapat nasa bundok. O, baka nagkaroon lang ng ibang interpretasyon yung malaking bahay. Oo nga, kaya sila nagpagawa ng Hmm. mataas na na Mataas, At saka oo. yung palaran. bundok na yon, hindi ba yan yung Mm. naging din, later, naging, yung Temple Mount, di ba yan? Ano bang bundok yun? Kasi Muraya binago yun, sis. pangalan eh. Bundok ng Muraya. Moraya ba? Saan banda yun Hmm. ngayon? Ang bundok ng Muraya ay pagka, di ba yung papunta pa lang sila sa, nung naglalakbay sila papuntang Kanaan,
Yon, dinaanan nila yon after ng bundok ng Sinai. So, anong bundok ngayon yun? Kung saan siya nag-ano kay Isaiah? Hmm. Sa Anong Muraya, bundok ngayon? Muraya nga. Moriah. Oo, Tingnan ko nga sa Google. hanapin mo. Ang bundok na iyon ay after ng Sinai. Paliwanag po Sa ba ng Sinai mensahero? Peninsula, ang layo Bakit sa Pinaliwanag po ba ng mensahero bakit sa bundok siya gustong paghandugin? Wala. Parang hindi sinabi. May annotation yun, bro. May annotation yun. Oo. Hindi dahil sa Moriah ihahandog si Ismail o RH. wala, hindi yun. Ay si sino ba to? Si Sa Isaac, Isaac. hindi yun. Oo. Ang i-focus natin, bakit siya pinaakyat dun para doon maghandog? Kasi Ano di ba ang sabi niya nga, kahulugan o ano ang oo. ano ang dahilan bakit pinaakyat siya doon siya maghahandog? Di ba sabi niya, kung saan ko pinahihintulutan ang aking pangalan na parangalan. So doon talaga niya gustong Oh, parangalan siya Mecca. nung araw Sa na may yon. bandang Mecca. Map of Jerusalem. Saan yan? Oh, tinan mo, sa Map of Jerusalem in 1925, showing the location of Mount Moriah according to Jewish sources, yung mismong Temple Mount. So yun ang ginawa nila ng Temple Yun, Map Mount. of Jerusalem 1925. Dahil nga sa kanilang doktrina, Kaya nga, ito yung yung naging ito yung dito naging yung ng sino ba to yung niya ng patuyuan ng di ba? Sino ba anong yung patuloy? binila ni David ng lupa para sa templo? Yung Mount Moriah kasi, pinatayuan nga nila ng yan, ng temple. Oo. So yun nga, Pero, tama yung oo, ko na ang bundok na yun ang magiging Temple Mount. yun ang tinayuan nila ng temple. Kasi bakit doon of all mountains? Diba? Dahil nga, di ba, Tama. dahil nga doon sa utos niya kay Abraham, na kung Mm-mm. saan niya pinapayagan na parangalan siya. Mm-mm. Kasi Hindi ba para inuutos naman, testingin siya? Ano ko di sa ba inyo ito ha? inuutos naman ng alahayam kung saan niya Oo. gustong parangalan siya. Kagaya ng sa Mount Moriah, doon sa bundok ng doon sa lupain ni Aroer. Tama ba yun? Ay, ni um, yung May isang Sinunod may sa isang inyo rason yun. pa yan, sis. Ano pa? May isang rason pa yan. Oo. Bakit doon? Kasi magpapakita na naman ang alahayam ng kanyang kapangyarihan. Di ba wala silang iaalay? Oo. Anong nangyari doon? Di ba? Yung kasabihan na siya ang nagpo-provide. Merong usa Isa na yun. sumabit Oo. yung sungay niya. Merong usa doon Kasi sumabit yung sungay magpapakita niya. siya. Di ba Magpapakita siya sabi ng niya, kanyang kapangyarihan ang doon sabi niya ulit. lang naman, umakyat ka sa bundok na ito at maghandog ka para sa akin. Wala namang sinabi ko anong kanyang ihahandog. So maghahandog sila pero wala namang sinabi na kung anong ihahandog. Hindi sila nagdala ng panghandog. Iyon ang nandoon sa annotation ng mensahero. Saka alam ko ginalaw yung part na yan ng ng nung namin zero. May Oh. sakit. Ewan ko kung naibalik natin. Parang Hindi. So, hindi ba kasali yung doon na nag-provide siya ng parang nagkaroon talaga ng ng ibang spirit. Nagkaroon ng Pero paki-review na lang yung ating video.
no, sa Genesis. Si Yahweh, sa verse 13, si Yahweh ay nagsalita na tungkol sa Moab. Sinabi ni Yahweh, sa loob ng 3 taon, gaya ng pagbibilang ng isang lingkod sa kanyang kasunduan, o so kontrata siguro to, ang kaluwalhatian ng Moab at ang kanyang maraming taon ay magiging kasuklam-suklam after 2 years, at ang mga natira sa kanya ay magiging kakaunti at mahihina. So, magiging weak nation talaga ito. Ano to yung 3 araw? 3 taon ba? 300 o 3,000 years? 3 araw, edi 300, hindi, 3 taon. 3 taon na nga to eh. Oh. 3,000. Kasi mga Jordan, may hina ba? Kasi nangyari yung yung kaparusahan sa Moab, mga, di ba mga nasa 8 BC? Yung, 8 8 BC, BCE. pagtalakay ng kumbaga sinakop sila ng Assyrian Empire. 8 ba yon? Oo, sis. Well, Roman na kasi ang 8 BCE sis eh. Panahon na Roman yung under na sila na Roman. Baka Yun nga, oo. Mga nasa 500, hindi ba na yun? wala na ang Assyria noon, natalo na sila. Kasi last na ng Assyria yung Assyrian invasion sa mga sa bahayan ni Ephraim. After noon, 700, yun. 732 BC Oh, so na kung after sinakop ng 300, nasa Assyrian Empire 400. sa pamumuno Mm. ni Tiglath-Pileser III. 721. Oh. Mm. So siguro itong si Moab after after 8 ng BC. Assyrian Hindi invasion. to ang Moab pala ay 582 to 581 BC. Yung Okay. Damascus 732 BC. So nauna ang Damascus pala. Oo, Bago ang Moab. yung 721 ng so naunang Damascus bago ang Northern Kingdom o yung Oo. sambahayan ni Ephraim. Okay. So huli na to. So di ba nagbigay tayo ng advanced reading. Oo nga, ano ang na-research yung mga kapatid? So magiging kaunti at mahihina. Mga natira, no? Magiging kasuklam-suklam, oh. Siguro mga bakit kaya So, proceed tayo, Kabanata 17, Propesiya laban sa Damascus. O yan. Ganito ang sabi ni Yahweh tungkol sa Damascus. Tingnan mo, ang Damascus ay hindi na magiging isang lungsod, kundi magiging isang tambak ng mga guho. Ang mga lungsod ng Aroer or Jordan ay magiging tigang. Ang mga kawan ay mahihiga nang walang manghuhuli sa kanila. So, ang nasa Damascus ba ay mga Ammonite, Mga yung mga nasa Damascus ay Midianite? Okay. Ammon ba yon? Okay. Ang Damascus ay madudurog sa harapan ng Ephraim. At ang luklukan ng kapangyarihan ay yuyuko. Ang kaluwalhatian ng Aram ay magiging,
ang kaluwalhatian ng mga Israelita. Verse 3, wait Tingnan natin sa English. Medyo may ano. Baka may ano ang AI dito. Translation. Okay. The glory of Aram will be the glory of the Israelites. Kasi okay. Ang luklukan ng kapangyarihan. So yung ano yung mga leader ng Ephraim no ay ng ano pala Damascus, ang kaluwalhatian ng Aram ay magiging ang kaluwalhatian ng mga Israelita. Sa araw na iyon, ang kaluwalhatian ng mga Israelita ay maglalaho. Ang mga taba o yung kultura ng Jacob, Israel ay maglalaho. Mawawala ang taba pala ay kultura, no? Paglilinaw. Ang Taba? kaluwalhatian Taba ba talaga o tabak? parang the fats, ang mga taba, Okay. fats, parang excess, mga culture, yan. Paglilinaw, ang kaluwalhatian ng Aram ay tumutukoy sa sibilisasyong Aramaic at kultura na aakuin ng mga Israelita bilang kanila. Ayun. Kaya di ba dumating ang Messiah, Aramaic yung kanilang Oo. salita. Kasi parang sa atin, kinuha natin kultura ng Spain at saka tapos American later, no? Kasama dito ang mga kaugalian, wika at sistema ng pagsusulat. Sa kalaunan, ang kultura ng mga Israelita ay mawawala habang tinatanggap nila ang kulturang Aramaic. Ipinaliwanag nito kung bakit sa panahon ng kapanganakan ng Messiah, ang wika niya ay Aramaic, isang sinaunang Semitikong wika at hindi na ang Paleo-Hebrew. Okay. Paleo-Hebreo, okay. Magiging katulad ito ng pag-aani ng mga nakatayong trigo. Binibigkis ang trigo sa kanilang mga braso, tulad ng pangunguha ng mga tao sa tipak ng trigo sa lambak ng Rephaim. Gayunpaman, may mga natirang tipak, tulad ng kapag ang isang puno ng olibo ay hinampas, na nagiiwan ng 2 o 3 olibo sa mga pinakamataas na sanga, 4 o 5 sa mga mabungang sanga, wika ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Sa araw na iyon, ang mga tao ay titingin sa kanilang manlilikha at itututok, siguro dagdagan natin, itututok ang kanilang mga mata sa banal na isa ng mga Israelita. Verse 8, hindi nila titingnan ang mga altar na itinayo ng kanilang mga kamay at mawawala ang kanilang pagpapahalaga sa mga Asherah poles or obelisko at mga altar ng insenso na ginawa ng kanilang mga daliri. So, manunumbalik sila, no? Verse 9, sa araw na iyon, ang kanilang mga matatag na lungsod, siguro mga dagdagan natin ng matatatag na lungsod na iniwan nila dahil sa mga Israelita ay magiging katulad ng mga lugar na pinabayaan sa mga tinik. Lahat ay magiging desolasyon. Nakalimutan ninyo ang alahayam, ang bato, ang inyong kuta at tagapagligtas. Kaya't bagamat inilabas ninyo ang pinakamagagandang tanim at nagtanim ng mga ubas na inangkat. Kaya't bagamat, so di ba, parang incomplete sentence. Tingnan ko sa English ha. You have forgotten the Alahayam, the rock, your fortress and savior. Therefore, though you set out the finest plants and plant imported vines, period. Kulang talaga eh. Patingin nga sis ng verse 10 ng Isaiah
Bible Gateway. Hmm. Mawawala ako sis pag nag-open ako. Dili Subukan ko Naka-cellphone. Isaiah, ang chapter yan? Isaiah chapter 17. 17:10, no? 17 ano, verse 10. 10. Okay, ano nga. So, dapat comma. Hindi siya period. So, continuation niya, yung 11. Okay. So, saan dito ang kama? Sa after ng After tagapagligtas. vines. Hindi. After nung vines. So, magiging small Nakalimutan letter yung ninyo? 11. Yung verse 11. Ah. Okay. Kaya't bagamat inilabas ninyo ang pinakamagagandang tanim at nagtanim ng mga ubas na inangkat, kahit sa araw na itinataguyod ninyo ang mga ito, pinapalago ninyo sila at sa umaga kapag itinanim ninyo sila, pinipilit ninyong magbunga. Ngunit ang anihan ay mababaliwala sapagkat sa araw ng sakit at hindi magagamot na kirot, wala nang matitira. So ito napakahaba ng sentence. So, isang sentence yung verse 10 and 11. Okay, verse 12. Kawawa kayo, mga bansa. Ito yung gagawin mong capital na K. Kawawa kayo, mga bansa na parang dagat na umaalimpuyo. Kawawa kayo, mga bayan na parang malalaking tubig na umaagos. Bagamat ang mga bayan ay umaalimpuyo, tulad ng ugong ng malalakas na tubig. Kapag sinuway sila, sila ay tatakas sa malayo. Tatangayin ng hangin tulad ng alikabok sa mga burol, tulad ng mga dandelyon na tinatangay ng hangin. Anong Tagalog ba to? Dandelion? Dandelyon. Sa gabi, bigla ang takot. Bago sumikat ang araw, sila ay Dandelion, mawawala. daisy flower yan. Oo, Oo. flower siya sis. Kaya nga, ano yun? Tagalog ba ito yung dandelyon? Wala bang Tagalog na ano to? Yan na yung pangalan niya. English Okay. Tagalog, Dandelion. Bago sumikat ang araw, sila ay mawawala. Paglinis yan ng kidney. Ito ang bahagi ng mga nagnanakaw sa amin. Ang kalalagyan ng mga nagkakamukam sa amin. Okay, yada. So, itong dito, sa salita, sing amin, ano yan? Ang propesiya laban sa Damascus. So, ito yung yung sinabi ni Yahweh kay Isaiah patungkol sa Damascus. Yung open close Oo. parenthesis, no? Tingnan mo ang Tingnan mo. Damascus ay hindi na magiging isang lungsod, kundi magiging isang tambak ng mga guho. So, pinarusahan niya rin ang Damascus. So, anong kasalanan ng Damascus? Air Jordan, lahat naman yun nakipaglaban sa mga Israelita no? Ammonite kasi ang nasa Damascus di ba? Dahil naging sabi sa Book of Amos, naging malupit sila sa gilid. Sino yung mga taga-gilid? Mga Manasite, yung half tribe na ni Manasseh, half tribe ni Joseph. Kasi hiwalay sila sa di ba sa
sa 8.5 tribes Sila na yung yung naiwan sa kabilang Jordan, oo, kabila ng sa Jordan River. sa, oo, Sila Manase at Dan. sina Dan. Ruben, Si oo, Dan at Manase. oo, so, sa east side ng Jordan. Mm. Kaya naano sila ng mga Ammonites, mga Umabot sa oh, sukdulan ang galit ni Yahweh sa mga taga Damascus dahil doon sa sobrang karahasan na ginawa nila sa mga taga-gilid. So ang mga taga-gilid ay yung tribo ni Manase at ni Dan. half tribe, oo. O half tribe ni Manase at Mm. saka yung tribe ni Dan. So 'di ba maalala natin na itong dalawang tribo na ito ay nagtayo sila ng altar na sinugod sila ng mga mga ibang Oo, tribo kasi oo, akala nila ay naghiwalay na sila ng umiwalay. pagsamba. Oo. Mm. Tsaka hindi authorized yung altar na yon. Oo. Kaya sabi nila, itinayo lang namin ang altar na ito bilang alaala pero hindi kami dito maghahandog, 'di ba? Mm. Tsaka si Bilang Ruben din, alaala lang daw Ruben. na sila ay sumasamba kay Hawa. So yung sa verse 3, yung mga namumuno sa Damascus ay manginginig. Yung mga luklukan ng kapangyarihan. Hmm. Manginginig sa English yung dito sa Madudurog sa harapan ni Efraim. Oo, ang kaluwalhati. So yung yung House of Ephraim talaga ang magiging kalaban nila, no? Hmm. Ang kaluwalhatian ng Aram ay magiging ang kaluwalhatian ng mga Israelita. So ang mga Arameo ang ang Arameo nga makakagapi. ang mga nakatira sa Damascus. Oo. At sila yung Tapos naging malupit sa mga sa tribo ni Manase at ni Dan. sa araw na iyon, ang kaluwalhatian ng mga Israelita ay maglalaho. Ang mga taba o kultura ng Jacob, Israel ay maglalaho. Ito nga yung mga kultura, yung taba, mga excess. Okay. Yung mga kaugalian ng wika, sistema ng pagsusulat. Oh, para din tayo, no? Bakit tinawag? Bakit tinawag na taba? Fat? Parang excess, parang yung nga pala mutila, parang hindi siya ang basic para sa ng covenant. Pero Ah, ah, parang tayo, nade-develop din yan yung ating kultura, yung ating mga kaugalian. Kumbaga sa katawan, mabubuhay ka nang wala yon, di ba? hindi naman yan kaya yaman, gano'n. Iba, hindi. Ito, at saka mensahero na gano'n ito naglagay na yung culture. Okay. Siya ang nagsulat nito. Mm. Magiging katulad ito ng pag-aani ng mga nakatayong trigo. Di ba yung pag nag-aani sila, tinatalian muna para isang bigkis, no? Tapos sa kanila hinahampas. Tapos may mga natitira-tirang Mahirap Oo. mahirap mahirap mag-ani ng nakabigkis muna bago putulin sa puno. Hindi kasi yan hinahampas ang Putulin. pagtanggal ng yung Hindi heads. rin naman.
Hindi rin naman. Baka Di ibang ba ang ano, trigo kasi pag ngayon nakatayo, organic. ay, Oo, kasi siyempre pag noong ina unang mo siya, panahon, pag nakatayo at hindi nakabigkis, isa-isahin mo sila. Pag natuputol sila, isa-isahin mo. Samantala kung nakabigkis na, isang putol mo lang, mabubuhat mo na siya. mahirap din pag gano'n, nakabigkis na hindi rin. Kasi sa bagay, palay naman ang angin. Gagapasin mo muna, tapos ilagay mo sa isang tabi, tapos i-gather mo yan, saka mo bibigkisin sa matalian. Doble trabaho, no? Ewan ko, Ganon. sa kanila ganun eh. Oo, eh hindi. Sabagay. Ang ano, Ewan ko ang kung trigo, merong, hindi matubig, di ba? Pag tinanim mo ang trigo, matubig ba yun? Parang hindi naman eh. Unlike ng bigas o palay. Ewan ko, siguro oo, ganun ang pero style nila. ganon din, dry din naman. Mm. Verse Dalawang 16 pa style man. din ang pag-aani. Oo. Anyway, sige. Okay, gayon pa man, may mga natirang tipak. Tulad ng kapag ang isang puno ng olibo ay hinampas, na nagiiwan ng 2 o 3 Tipak olibo ba, sa mga tipak, olibo naman to, yung tipak ba yan kanina o trigo. butil? Kita. Hindi ba siya butil? 6. Kita. Yang tipak na sinabi? Kaya uh, verse 5, it will be as when your Tipak siguro. reapers harvest the standing grain, gathering the grain in their arms, as when someone gleans heads of grain in the valley of Rephaim. Yet some gleanings will remain. Ibig sabihin, gleanings yung mga tira-tira, di ba? As when an olive tree is beaten. Gleanings, di ba ito yung pinupulot ni na root? Sis. Yung wag yung yung sa idin ang inyong mga mag-iwan kayo para sa mahirap, di ba? Sis. Leaving 2 or 3 olives on the topmost branches, gleanings. Hindi tipak, kundi mga bunga, mga tirang bunga. Pero tipak yata nakalagay dyan. Oo nga, gayon pa man, may Hindi mga kaya butil yan. natirang butil. Butil siguro to. O Oo, siguro kasi butil. trigo, di ba? Kung tipak, Butil nga, parang tama. tipak ng yelo, tipak ng Oo, oo. kahoy. Ganyan pa man, may mga natirang butil. Tulad ng kapag ang isang puno ng olibo ay hinampas. Oo, tama. Na nagiiwan ng 2 o 3 olibo sa mga pinakamataas na sanga. Butil, tama. Butil nga. 4 o 5 sa mga mabungang sanga. Okay. Butil ng maliliit kasi, no? Ng prutas o bunga, no? Tsaka isa-isa yan. Oo. So, verse 7, sa araw na iyon, ibig sabihin may mga remnant na maiiwan. No? Verse 7, sa araw na iyon, ang mga tao ay titingin sa kanilang manlilikha at itututok ang kanilang mga mata sa banal na isa ng mga Israelita. O yung mga tao, hindi lang mga Israelita, yung iba, mananalig kay Yahweh. Hindi nila titingnan ang mga altar na itinayo ng kanilang mga kamay at mawawala ang kanilang pagpapahalaga sa mga Asherah poles or obelisko at mga altar ng insenso na ginawa ng kanilang mga daliri. So bagay, nung panahon ng Arameans, di ba, wala na masyadong idol sa lugar ng Judea. Sa araw na iyon, ang kanilang mga matatatag na lungsod na iniwan nila dahil sa mga Israelita ay magiging, tanggal mo na yung comma, ay magiging katulad ng mga lugar na pinabayaan sa mga tingin. Lahat ay magiging desolasyon. So yung may mga iniwan silang lungsod dahil sa yung mga natalo sila ng mga Israelita. So hindi na nila mababalikan yun. Verse 10, nakalimutan ninyo ang alahiyam, ang bato, ang inyong kuta at tagapagligtas. Kaya't bagamat inilabas ninyo ang pinakamagagandang tanim at nagtanim ng mga ubas na inangkat, kahit sa araw na itinataguyod ninyo ang mga ito, pinapalago ninyo sila, at sa umaga kapag itinanim ninyo sila,
Pinipilit ninyong magbunga, ngunit ang anihan ay mababaliwala sapagkat sa araw ng sakit at hindi magagamot na kirot, wala nang matitira. So ito nangyari rin sa atin no? Yung natutuyo yung lupa, binabagyo, parang nagkakaroon ng peste kasi pag kinakalimutan natin ang alahayam. Kaya 'di ba tayo? Pero tingnan mo sa Mindanao, ala ang tinatawag nila pero naging fruit basket ng Philippines. No, hindi sila affected ng mga Hindi naman lahat tumatawag ng ala doon na kasi Oo, pero compare, hindi extra, hindi JC. Yun ang advantage nila, no? Verse 12. Kawawa kayo, mga bansa na parang dagat na umaalimpuyo. Kawawa kayo, mga bayan na parang malalaking tubig na umaagos. Mga bansa. So, yun, yung mga nakapalibot, no? Verse 13. Malalaking tubig na umaga. Siguro, kasi siguro nag-aano sila, yung lumilikas. Kaya parang mga tubig na umaagos. Naalala ko tuloy ang Myanmar, no? Bagamat ang mga bayan ay umaalimpuyo tulad ng ugong ng malalakas na tubig, kapag sinuway sila, sila ay tataka sa malayo. Sinuway, okay. Tatangayin ng hangin tulad ng alikabok sa mga burol, tulad ng mga dandelion na tinatangay ng hangin. May dandelion ng wait. Tingnan ko sa verse 13 sa English. Hindi, rebukes them. Tama. So why? They flee far away. Oo. Pag nirebuke niya, pag sila ay kapag sila kapag kanyang sinuway sila, dapat may kapag sila'y sinuway niya, yung capital N, no? O kapag kanyang sinuway sila, kanya na lang. Wait. Kapag sinuway sila, kapag sila ay sinuway nila, kapag sila ay sinuway niya, capital N, niya. sinuway niya o sinaway. Kapag sila ay sinuway niya, rebuke niya, if he rebukes them. Kapag sila ay sinusuway niya, sila ay kasi rebukes is Suway ba present o saway? rebukes. Sinasaway. Rebukes. Oo, pero Sinasaway. Mas Saway. Sinasaway siguro na. Kapag sila ay Sinasaway. sinasaway niya, sila ay tumatakas sa malayo. Tumatakas. Kasi present tense. Kapag sila ay sinasaway, sinasaway niya, sila ay tumatakas sa malayo. Tatangayin ng hangin tulad ng alikabok sa mga burol, tulad ng mga dandelion na tinatangay ng hangin. Okay. Tapos ang huli ay sa gabi bigla ang takot. Bago sumikat ang araw, sila ay mawawala. Ito ang bahagi ng mga nagnanakaw sa amin. Ang kalalagyan ng mga nagkakamkam sa amin. Ako may English. In the evening, sudden terror. Before the morning, they are gone. This is the doom of those who loot us, the lot of those who plunder us. Sino yung us na to? Mga Israelita ba to? O ano? Tayo siguro ito, hindi, Ano sa English, please? us As. Natin, baka natin to, hindi amin.
sa atin. Ito ang bahagi ng mga nagnanakaw sa atin. Ang kalalagyan ng mga nagkakamkam sa atin. Hindi amin. Kasi ang mga babasa nito ay mga Israelita. So, yun ang isa sa kasalanan nila, ang nagnanakaw, nagkakamkam. Isa sa mga isa itong kalalagyan. Okay. Ano daw sis, karahasan at pananakop Ang alin? ang kasalanan dito ng Damascus? Oo, kasi kasama na doon ang kasi sa English is ba't nawala? Nawala yung karahasan. This is the due of those who loot us, the lot of those who plunder us. Kasi yung us kasi pwedeng amin o atin, di ba? Namin o atin. So, dito says atin. Oo, direct. Kasi ang reader natin dito ay mga Israelita rin Hebrew. Kawawa kayo mga bansa na parang dagat na umaalipin. Okay, meron kayong the reactions, sis? So, kakarahasan. Kasi kinaiingitan talaga nilang Israelita. Kasi pinagpala nga. Tapos sila mga lang, nagbabayad sila ng tax kasi nasasakop sila ng mga di ba? Ng sambahayan ni David. So ngayon babayad sila ng tax sa sa Juda. So parang nagre-rebelde sila tapos yung kaya nga nung bumagsak ang Jerusalem nagbunyi ang mga mga bayan sa palibot niya. Mga kapitbahay talaga ang nagbubunyi, So, Pusitay, Kabanata 18, propesiya para sa Kush o Ethiopia sa Africa, yung Kush, yung current Ethiopia. Question, bakit kasama ang Ethiopia sa binibigyan ng prophecy, no? So, maaari nga part ito ng Shemite. Although ang Egypt din kasi may propesiya sa Egypt Pero tingnan natin. Kawawa kayo, lupain ng mga umuugong na pakpak sa mga ilog ng Kush o Ethiopia. Umuugong na pakpak kasi marami dong kulisap. No? Kaya umuugong na pakpak na nagpapadala ng mga sugo sa dagat gamit ang mga barkong papyrus sa ibabaw ng tubig. Okay, kasi nasa tabi sila ng dagat, no? Kaya humayo kayo, mabilis na mga sugo at mga mensahero sa mga mataas na tao na may maputi at makinis na balat. Ayun. Sa isang bayan na kinatatakutan sa malayo, isang matatag na bansa o sining ng banyagang wika na ang lupa ay nahahati ng maraming ilog. Lahat ng mga tao sa buong mundo, kayong mga naninirahan sa lupa, kapag nagtaas sila ng bandila sa kanilang mga bundok, makikita ninyo ito. At kapag nagpatunog sila ng shofar, maririnig ninyo ito. So shofar din Ganito ang sabi ni Yahweh sa akin. Ako ay mananatiling tahimik at dudungaw mula sa aking tahanan, tulad ng kumikislap na init sa ilalim ng araw, tulad ng ulap ng hamog sa init ng anihan. Okay, so dito yung pananahimik ng alayan, dito yung mga Buddhism, mga Hinduism, Confucian, yan, okay. Verse 5, sapagkat bago ang anihan, kapag ang mga bulaklak ay nawala, at ang bulaklak ay nagiging isang hinog na ubas, pupunitin niya ang mga sanga gamit ang mga panggupit at puputulin at aalisin ang mga gumagapang na sanga. Lahat sila ay pababayaan sa bundok ng mga mandaragit na ibon
at sa mga mababangis na hayop. Kakainin ng mga ibon ang mga ito buong tag-init at ng mga mababangis na hayop buong taglamig. Sa panahong iyon, ang mga handog ay iaalay kay Yahawa na alahayam mula sa mga mataas na tao na may makinis at maputing balat. Isang bansa na kinatatakutan sa malayo. Isang matatag na bansa ng banyagang wika na ang lupa ay nahahati ng maraming ilog o China. Ang mga handog ay dadalhin sa bundok Zion, ang lugar na ang pangalan ni Yahweh ang alahayam. Parang wait natin, ako yung English. Ang lugar na ang pangalan ni Yahweh ay ang hindi, siguro baligtad na ang lugar na ang pangalan ng alahayam ay Yahweh. Siguro baligtad to, no? Na ang alahayam, ang pangalan ng alahayam ay Yahweh. Cut. Okay. Check ko lang. Kasi tayo lang naman ang no? Ang tumatawag na nga. Okay. The place where the name Yahweh is the alahayam. Okay. Ang lugar na Yahweh ang pangalan ng alahayam. Ganun pala, ang lugar na Yahweh ang pangalan ng alahayam. Kasi yun ang sa English eh. The place where the name Yahweh is the alahayam. Okay. Ang lugar na ang pangalan na Yahweh ang alahayam. Ayan na rin. Pangalan na Yahweh? Ang kasi ano yung English, Tagalogin mo. The place where the name Yahweh is the alahayam. Ang lugar na ang pangalan na Na Yahweh ay ay alahayam. ang alahayam. Yun ba? Ay Ang lugar na ang pangalang Yahweh ay ang alahayam. Parang magulo yun Ang lugar na ang pangalan na ang pangalang Yahweh, the name Yahweh is the alahayam. The place where the name Yahweh is the alahayam. Yun ang English bro eh. Natutungkulan sa ang lugar yan. Dito, sa atin. Ang mga dahandog ay dadalhin sa bundok Zion. Ang lugar na ang baka hindi pangalan niya, baka hindi siguro Shemite. hindi parang hindi naman ganoon ang pagkakaintindi. Sandali Kaya ulit nga sa English. The gifts will be brought to Mount Zion, the place where the name Yahweh is the alahayam. Siguro mali nga, the place where Yahweh is the pinatutungkulan lang alahayam. yung lugar kung saan dadalhin yung handog. Doon sa lugar na yon, ang lugar na yon, tapos ang yung Yahweh ang alahayam. yung Yahweh, sinasabi niya, ang pangalang Yahweh ay ang alahayam. Yun na nga, Hindi yung ba yung lugar. English? Yun nga, dadalhin sa bundok Zion, ang lugar na ang pangalang Yahweh ay ang alahayam, ay ang alahayam. O siguro tama, ang pangalan ng alahayam ay Yahweh. Yung kanina na lang sis, para yun, ganun. Ang lang, pangalan ng, kasi alahayam ay Yahweh. Oo. Oo nga.
Ang pangalan ng alahayam ay Yahweh. Oo, pwede pa yan. Oo, Kaysa yung kanina. Kung saan dun, oo. kung saan yung lugar na yon nagpaparangal, naghahandog, kasi ang alahayam doon ay ating Yahawa. Yan ang ibig Mm-mm. sabihin nun. Oo, Oo. kaya nga, talaga. So, yung English kaya baguhin ko rin para mas malinaw, no? The place Mas where accurate. the alahayam's name is Yahweh. The place where the name of the alahayam is Yahweh. The name of the alahayam is Yahweh. Ano? Oo. Mas Oo, no? sakto pa yan ang ibig sabihin. Oo. So, ibig sabihin, magdadala ng handog yung mga taga-malayong lugar sa Mount Oo. Zion. O, yun, Mhm. tumalinaw. Ang isang bansa na kinatatakutan sa malayo, isang matatag na bansa ng banyagang wika, no? Isang matatag Chinese, na bansa China. na may banyagang wika. Di ba gano'n? Paano ba nakalagay doon? Teka, wait. Na may ba, wait. Iba kasi pa talaga dapat may nasa English. An assertive nation of strange speech. Assertive Strange speech. assertive na. A Oh, nation feared far and wide. An assertive nation of strange speech. Ay, pakitagalog yung assertive. Assertive, isang bansa na kinatatakutan sa malayo, isang matatag na bansa na banyaga ang wika ng banyaga. Tama naman, N-A-N-G to. N-A-N-G, ng banyagang wika. Paano? Ano ba yung assertive sa ano? N-A. Anong yung assertive, sis? assertive, yung, tawag nito yung, na Sakto. siya, yung solid Mapag, na. oo, Oo. matatag. So, Matatag. matatag na nga. Matatag. Solid na Tama na, siya. no? So, Matatag. May matatag na. Assertive. Oo. paninindigan. Ang lugar Oo. na may paninindigan na So, Oo. matatag so ang tama na to. paninindigan. Tama na to. Okay. Sige, umpisa tayo sa verse Oo, 1. na May bansa lang to. ng, 7. Matibay ang paninindigan. isang matatag na bansa. Oh, na, Assertive yun. Ano ba oh, sabi Matibay ni, ang ano, paninindigan. ni chat? matibay yun eh. Solid yun eh. Ibig sabihin yung assertive Hindi, eh. kasi baka minsan Hindi na kasi siya may maano. eksaktong term. Kaya Sabi ni AI, direct translations, matatag. Matatag pero Ibig magalang. sabihin, pero firm, steady, resolute. so matatag nga. Okay, tama. Oh, O, may so na may paninindigan. banyagang wika. Oo, okay. Oh, so na may banyagang wika yan. Oo. Hmm. Na Na may ng May banyagang wika. paninindigan din sila. an age. An Oh, di ba? assertive Di ba ang nation assertive? of strange speech. Di ba isang din sa Isang, assertive is madiin. isang matatag na bansa Oh, na anyway, sige. banyagang wika. Oh, ito tama nahahati ng maraming ilog. Kasi maraming ilog dun eh. Nahahati ng maraming ilog. Ang mga handog nila ay dadalhin sa bundok Sayon. Di ba ganon? Kasi pinatutungkulan mo rito yung mga tao dyan sa sa Saan ko, bro? Verse ano maraming ka? ilog. Ito. Ito. Ito, yun din. Isa ibaba nun. Sa 2 kasi meron din no? Oh. Na ang lupa ay nahati sa maraming ilog. Ang mga handog nila, hindi ba nila ay dadalhin sa bundok Sayon? Hindi ba ganon? Ang lugar na pangal. Hindi ba't ang Ang lugar. assertive ay The gifts will be brought to Mount Zion. Na ang lugar kung saan
pinaparangalan ang Hindi, kasi pangalan, ano eh, di ba nasa ganon? verse 7 na siya eh. At that time, Ah, offerings will be brought to Yahweh the Alayam from these tall people with fair and smooth skin. A nation feared far o, and wide, an assertive nation. O, parang gano'n na yan, hanggang o di ano. tama, di O, ang mga tapos, handog, the gifts, ah, parang ano, kasi continuation, the gifts will be brought. Understood na yun, na galing sa kanila. The gifts mm, will be brought to Mount Zion, the place where the name of the Alayam is Yahweh. tama, So, ang mga so handog ay dadalhin sinasakto sa lang lugar. ang mga Tama, handog ay tama, 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 tama. Tama, oo. Lugar na ang pangalan ng alahayam ay Yahweh. O, tama ito. Okay na, sis. oo. Talagang specific ditong binanggit ang China, ano? Oo, Oo. inano ko na yan. Para wala nang question, nilagay ko na yung mga sining, Hindi, China. ito Hindi, naman ano talaga naman yung eh. description nila eh. Hindi, may description Oo, dun sa lugar na yun eh. Ang lugar na nahati ng maraming ilog. Sila yun eh. oo. Mm. Pero kasi walang nakalagay dyan. Ako naglagay ng sining, at saka China, para wala nang question. Sabi ba, hindi Ophirian ang magbabasa. Alam na nila. Kasi tayo alam natin yan, pero yung ibang Hmm. ano, hindi pa na Tsaka, ano, is, kaya nilagay ko na. tsaka mababasa rin natin dyan na ang mga Mataas na daan tao? ay Matataas ba ang, tumatagos. ano, mga Chinese? Oh, matangkad Yes, yung Yes mga po, Chinese. matataas po Hindi matatangkad talaga naman sila. sila. Chinese. Tall. Matatangkad Matangkad sila. ba? Ano ba yan? Matangkad. Mataas ba o matangkad? Wait. Saan Matatangkad. tong version? Ah, Sa 7, mula sa mga matatangkad Verse yata. 2, fair and smooth. Baka Tall oo. matatangkad, hindi people. mataas. Tall nga. Kasi, Mm. Matangkad. kasi Oh, tol. ang Nephilim ang Smooth. matataas eh. Mga matangkad na Matataas. tao. Correct. Correct. Oh, yung matataas na tao ay Nephilim yun. Oo. At saka So, matataas, ano yun yan, na sa nga. character. So, Mga ma-high so, pride. so, tingnan natin, bakit, yun ang question ko sa mesa, bakit sila makinis ang balat sa matatangkad? So, ang ano, sabi ko, ano, baka, hindi kaya ano rin sila, pero hindi fallen, meron hindi silang Nephilim, pero hindi fallen. Sabi niya, posible, hindi niya sinasagot ng yes or no eh. Kasi saan nila makukuha ang kanilang fair skin, tsaka tangkad. Hindi naman ano ang mga purong tao, mga Ophirian, hindi naman katangkad saka maitim. Hindi naman pwedeng manggaling sa mga fallen kasi mga fallen, mga ano na yun, Hindi, iba yung ano ba sa description ng mga mga Mongolian? Japetite is mga blue-eyed. Tingnan mo, mapuputi sila pero walang blue-eyed sa kanila, walang green-eyed, walang gray-eyed, di ba? Mapuputi sila at matatangkad, makikinis ang balat, pero hindi Yes. ano, kaya sabi ko, hindi kaya ibang klaseng mga ano, mga celestial being naman na napahalo sa kanila. Kasi inaano ko lang, genetics, saan magmamumula yung matatangkad at saka ano. Saka di sila tabain, di sila, ano, unlike yung mga Japet type, Di di ba? siguro talagang ano, makikita natin dito. Kasi ang Russia at saka ang China, halos pareha sila. Matatangkad din Mm-mm. naman ang mga Russian. Maputi din naman Kaya lang, sila. ang Russia malapit kasi sa Europe yan, kaya medyo Oo. may Kaya genetic lang ano kasi, din sila. siguro talagang itong sinadya ng Alahayam na, ano, iniba yung kanilang description. Oo, yung kanilang physical ano. Oo, At yung saka physical tingin ko, ano nila. Parang sila maaaring yung mga nanggaling doon sa set Benjamites. apart ng Alahayam na Oo. sila Tingin ko yung mga magpoprotekta sa witness buong eh. ano Shemite. Pero Tingin ko kasi nga ang may mga unang, ano to, may mga kasi lahi ring Benjamite at ano to eh. hindi, matetrace mo naman yung pinanggalingan nila eh. Galing talaga sila kay Shem. Kasi ang sulat ng mga ancient Chinese, di ba? Eh Oo. ano naman yun eh, figure yun eh. Kunyari, tao. O, ang ano nila, Oo, mga ano, kung yung tao parang nakatayo sa pictures. puno, Oo. o yung tao nakatayo sa puno, o iba na naman yun. O ang tao na nasa Pero ilog, iba na naman pero yun. napahiwalay agad sila. O, Napahiwalay sila sa Hebrew, no? Pumunta agad sila sa pero yung East. ano, yung mga ancient writing siguro, ang mga nakasulat diyan, ganun nga, yung nakapigure nga yung kwan, yung mga sulat nila. Hindi yung mga nakaletra.
O kasi 'di ba, yun nga, 'pag puno, ano bang ano ng puno, gano'n. Ibig Oo, sabihin, ibig sabihin, pictures. galing sila kay Shem. Kasi mga pictures ng ano eh. Oo, pero Ano. nabago lang kasi napahiwalay agad sila eh. Pero tama ang Napahiwalay agad. sinasabi ni Sis Dahlia na maaring maaring hiniwalay, iniba ang Oo. kulay o ano man. Kasi alam ko kung galing ka kay Shem, eh di malamang kayo manggi ka o kaya darkish brown ka rin. Pero sa bagay, may mapuputi na rin nung ano naman eh. Um, ano? Kasi tayo kapag dinala mo sa malamig, 'di ba? Mga kayong manggi Oo, sa atin pag dinala mo di ba sa yung mga malamig, Chinese, oo. umiitim din sila pag naarawan. Saka Oo. yung So, unang pag mga naarawan Chinese, sila, kulot ang buhok. umiitim sila. Oo. Oo. Kaya lang, Umiitim yung sila pag ano. karamihan mo, yung straight na straight ang buhok. Yun, yung mga ano, sa inyo nagmula. Yung mga Hapon na farmers, yung mga farmers nila, Oo. May yung mga melanin pa nagbababad rin. sa ano, o pagka ano, alos kakulay na May, nga natin sila eh. oo, O, medyo nagkaka-melanin singkit nga din. lang sila. O, doon mo lang maiiba. Pero kung titingnan mo naman, parang galing sila sa ano eh, sa tag nito sa Benguet eh. Kasi mga tao doon ganun eh. Mm. Masingkit din dun eh, no? Oo. So may epekto rin siguro yung weather. Pero pagka naarawan ka nga, bumabalik ka rin sa dati. Mm. Kasi hindi naman lahat yan ano eh, binulgar ng mensahero eh. Parang yung iba dyan, hanapin nyo na. Basta ang importante, yung basic, binigay ko na sa inyo. At saka yung mga key points, binigay ko na sa inyo. Kaya na mag-explore ng iba. Yun ang kwan. Ito, hindi natin masagot ito mga ganyang tanong. Oh, itong verse 2, humayo kayo, mabilis na mga sugo at mga mensahero sa mga matangkad na tao. So, di ba ngayon nagaganap to eh. Di ba nagkakaroon sila ng ano, yung trade alliance, di ba? So pinaano mabilis na mga sugo at mga mensahero, no? Banyaga. At ang lupa ay nahati yun. Lahat ng mga tao, verse 3, lahat ng mga tao sa buong mundo, kayong mga naninirahan sa lupa. So lahat ito, ano, buong mundo. Kapag nagtaas sila ng bandila sa kanilang mga bundok, o magtaas ng bandila, makikita ninyo ito. Di ba pag bandila isa parang digmaan, no? Ang bundok ay gobyerno. Makikita ninyo ito. At kapag nagpatunog sila ng shofar, maririnig ninyo ito. So, ganun kasikat ang sining. 'Di ba? Pag nag-ano sila ng digmaan, nakikita ninyo ito. Ganito ang sabi ni Yahweh sa akin. Pero bakit buong mundo? Kasi sila ang mag-aano sa buong mundo, trade, superpower sa trade. Ganito ang sabi ni Yahweh sa akin. Ako ay mananatiling tahimik at dudungaw mula sa aking tahanan. Tulad ng kumikislap na init sa ilalim ng araw. Tulad ng ulap ng hamog sa init ng anihan. Parang mga 500 years to eh, na yung pananahimik ng ano. Kaya doon umusbong iba-ibang klase ng religion. Ng Confucianism, Buddhism, Hare Krishna, yan. Sapagkat bago ang anihan, kapag ang mga bulaklak ay nawala at ang bulaklak ay nagiging isang hinog na ubas, pupunitin niya ang mga sanga gamit ang mga panggupit bago ang anihan, at puputulin at aalisin ang mga gumagapang na sanga. So nagpupruning siya bago ang anihan. Oh, so ito yung yung mangyayari sa tribulation. Magpupruning siya. Puputulin niya ang mga sanga gamit ang mga panggupit. Puputulin, aalisin ang mga gumagapang na sanga. Para yung mga hinog na ubas ay lahat sila ay pababayaan sa bundok ng mga mandaragit na ibon at sa mga mababangis na hayop. So pababayaan sa mga gobyerno ng mandaragit na ibon. Kakainin ng mga ibon ang mga ito buong tag-init. Hindi kaya ito yung yung agila ng Amerika?
at ng mga mababangis na hayop buong taglamig. Wait, tingnan ko yung English. Kasi di ba agila din ng they will all be left to the mountain birds of prey. So hindi siya hindi agila lang, and to the wild animals. The birds will feed on them all summer, the wild animals all winter. So pinababayaan talaga ng alahayam yung mga hindi niya tao. Parang hinahayaan niya na maganap nung no? Mandaragit na mga mandaragit na ibon. Siguro talaga yung mga nangyari sa Gaza, di ba? At sa mga mababangis na hayop. Verse 7. Sa panahong iyon, ang mga handog ay iaalay kay Yahawa na alayam mula sa mga matangkad na tao na may makinis at maputing balat. Isang bansa na kinatatakutan sa malayo, isang matatag na bansa ng banyagang wika. Actually, nangyari na to nung yung trade natin, di ba? Although handog iaalay kay Yahawa, parang paano natin masasabing ang mga Ophirian nun, hindi pa alam ang pangalan ni Yahweh. Bathala pa, mga pa di ba? Sabagay, ang Visayas nun, Yahawa na, kaya lang kinurap siguro ng mga Future Spaniards, ito. no? Future ito. Baka future. So, hindi pa ito naganap. Hindi pa ito naganap kasi ito. Ito yung paliwanag kung ba't hindi Ang pa ito nakalagay kasi nagaganap. sa panahong iyon. Hindi, Oo. tsaka isa pa. Kaya hindi pa ito nagaganap kasi tingnan mo, nakalagay dito. Isang bansa na kinatatakutan sa malayo, isang matatag na bansa na may banyagang wika. Kasi noon, hindi pa naman sila matatag at hindi pa sila malakas. Ngayon, matatag na silang sobra. Sila yung tinutukoy dito. So, future pa lang ito. Hindi, matatag na sila, bro. Kaya lang kasi, di ba yung witness, Hindi papatayin. pa sis, hindi pa sila Actually, matatag nakubuhay na noon. sila. Kaya nga sila nasakop ng ng Dahil sa opium. ng mga Dahil sa di opium, pa bro. sila matatag. Di pa sila matatag noon. Ngayon lang talaga sila matatag. Kasi tingnan So mo, futuristic to, kinatatako kina, tingnan mo kung bakit Ay, oo. tingnan Kasi nyo bakit parang sila kinamumuhian sila nun no? Minamaliit kung sila bakit nun. sila kung bakit future ito. Kasi nakalagay dito, isang bansa na kinatatakutan sa malayo. Kinatatakutan naman na sila ngayon Oo, ngayon pa lang. Oo. sa economy, sa Kinamumuhian. Wait lang, tingnan military, natin. sa trade. Sila to. Kinatatakutan. Ito na kasi Appeared, buo na oo. sila, solid na sila. Oo, tama. Kasi Sabi ko dati nun, nga, kinukutya-kutya sila, third class citizen sila nun sabi ko nga, hindi pa to kumikilos ngayon kasi nga yung kasi hindi sila nag-rely sa GPS Gumawa sila ng sarili nila. Hindi Oo. pa nila na-perfect 'yon. Pag na-perfect nila 'yon, ayan na 'yon. Pero Papalag na precise ang 'yan. Iran, Di ba yun ang ginamit ng Iran? Nila, GPS Hindi nila. pa kasi may sumablay. Bumuon nga doon, namatay May nga yung supreme supply. leader nila Pagka na-perfect nila 'yon, pag na-perfect talaga nila 'yon, papalag na 'to. Wala. Sila tong binabanggit nito. Future. Ngayon 'yan. So, nung trade pa lang natin nun. So, wala pang opium war nun no? Halos kasabayan nila kasi India no? Kaya lang India talaga British ang nag-ano dyan Sip-sip. No? Ginagamit ang India na kalabanan ng China. Pero ngayon magkikita nasa Russia si BBM? Para yung sa nuclear energy. Kasi patatakbuhin na nila yung nuclear power plant. Ang gusto niya, ang Ito gusto nga niya kasi, ang sa gusto niya media naman, Russia. sa media kasi, ang pinaportray nila, kaya nandun, dahil si BBM, ang chairman ng ASEAN. Siyempre, hindi nila bibigay tunay. Kasi yun no? Pabor yun sa Russia.
Hindi, ang Ang intention hawak-hawak niya ang doon, ano, Amerika, ang ano natin, media. Oo, energy ang intention niya doon. buti. Kasi, ano, mas mura kasi sila. At Pero saka di si perfected Putin na ang nila. humarap sa kanya. Siyempre naman sis, kabababa mo lang ng ano, Oy, pambira. oh. Hindi, may Mm. ano si Putin, China mismo, si President Xi mismo. Nung si Putin pumunta ng US, ano mismo, Sis, si Trump. ano to Russia, ASEAN. Siyempre puro, ano, Ah, oo. Russia, Yun, ASEAN, not ano naman Russia, Putin. Oh, Okay. ang layo naman doon sa, Ibig kwan. sabihin, yung nuclear is buong Asia ang magkinabang, not just Philippines. Iba naman ang ano nila, ang, ang nag-host kasi is Russia, para doon sa ASEAN. So, ASEAN, Okay. Russia Ang ASEAN Summit nag-invite nga pala is Russia. Okay. Oh, so siya ang nag-host. Siya ang nag-invite. So, Okay. syempre may bilateral meeting talaga 'yon. May Hindi bilateral kaya talk. siya Syempre, kukutusan ni Putin? Sabi na. Pangaralan ewan nga niya. natin. Ang inano niya dyan is energy. Yan Di ang ba ano po? niya, intention niya dyan. Oo. Mahirap Siguro kausap naman. yung pinapanigan niya. Oo. Tsaka 1976 pumunta si senior doon. 50 years ngayon. Siya na. Oo. Mm. Ano? 50 years magmula Sana. ngayon. 26. Siyempre, may mga ano yan, may mga i-open ulit na mga initial na mga pinag-usapan nung senior. Na Oo. open sa kanya. Mga ganun yun. Research yan. Sana Mm. ano, saka yung mga cabinet na kasama niya. O, iba na. Congratulations sa bagong Senate President. Subin na. Oo. Ayun. Paano naging Senate President yun? Bumaliktad si Joel. Iba na Para daw maging ngayon, 13. sis ang pangalan ng JIL. Oo nga. Oo, pangalan niya. AIL, Judas is ah, Lord. pero hindi. Gumanda. Kasi nag-usap no, kasi di ba sabi naman ni Cayetano, willing siya i-give up ang Time basta kung check, maganda mga sa tagal, kasi kapatid. Pangalan. magulo na nga, di siya makapagtrabaho eh. Pero ang gusto niya nga nila, yung Blue Ribbon, kanila pa rin. Time check, Minority. mga kapatid. Mm-mm. Okay, time check na tayo. Oo, mga kapatid, may music ka ba tayo, sis? Patugtugin mo nga yung Two Witnesses. Two witnesses. Meron ba tayo nun? Salamat po. Na ah, saan ko nga ba? Shinare ko yun eh. Salamat din po sa lahat. Wait, wait. Alin? Be Russia blessed, or dalawa. China? Two Witnesses nga, silang dalawa. Sabay kong patutugtugin ang dalawa. Two Witnesses, hindi, yung Two Witnesses na ano ko ba shinare yun? Wala akong ganun sis eh. Wait. Shangdi lang at saka Africa. Hindi. Ano tawag dito mamaya? Dito rin? Opo. Doon meron kayong aisle dyan na papasukan para makakuha. Dito. Dito? Opo. Meron na lang kayo dyan. Sagad pa? Dito ba? Sige po, dito na lang. Oh.
Ito Sisa, ito. Sinend ko sa ating GC. Kita mo sis? Ay, sending pala. Wala pa. Bakit bakit kaya na-share ko na yun eh, Rita. Narinig mo yun? Hindi. Oh, ngayon pa lang pumasok. Okay. Sige, share mo. Sana ganyan yung yung marching song ng Song of Moses. Was told to prophesy to nations, kings, the time is nigh. Clothed in sackcloth, they testify. The two witnesses stand high. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. In Yahweh's name, the truth they reveal. The beasts will rise, the witnesses fall. Their bodies lie in the city's call. But 3 days later they will rise, and terror strikes the Gentiles' eyes. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. In Yahweh's name, the truth they reveal. The earth will shake, the war will end. The two witnesses victory won again. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. Yahweh's name, the truth they reveal. Was told to prophesy to nations, kings, the time is nigh. Clothed in sackcloth, they testify. The two witnesses stand high. Oh, the two witnesses burning bright, speaking truth with fire and light. No one can harm them. They have the seal. In Yahweh's name, the truth they reveal. The beasts will rise, the witnesses fall. Their bodies lie in the city's call. But 3 days later they